Grabe, sobrang nakakahiya, nakakagalit, nakakalungkot, nakakadismaya, nakakasuka. Ano pa ba ang mga appropriate na salita na dapat natin gamitin mga tol sa nangyayari ngayon sa Senado? I-comment nyo po dyan sa chat area. Baka malamang sa malamang, marami po akong nakalimutan eh. Nakakadismaya talaga. Ito pong nakikita po natin at sobrang nakakagalit ang nangyayari ngayon sa Senado. Imbis na magtrabaho po sila, personal na interes ang isinusulong partikular nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman siya ngayon mismo ang ating pag-uusapan, kung hindi ito sa bahagi ng mga nakakahiyang pangyayari ay si Senador Bato de la Rosa at saka si Senador Jinggoy Estrada. A little backgrounder lamang muli. Si Bato de la Rosa sa kasalukuyan ay patuloy pong nagtatago dahil po sa warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court kaugnay po ng crimes against humanity. At isa po siya sa talagang nagbigay ng kahihiyan, partikular noong May 11, ng naturingang dating Chief PNP, tumakbo sa mga nagseserve po ng warrant of arrest sa kanya ng mga NBI agents. Nagkandara-dapa pa dyan sa Senado and eventually, ginamit pa ang institusyon para lamang maprotektahan siya. And worse, sa kabila po nung usapang lalaki, hindi kasi yata lalaki yung isang kausap ni na Direktor Matibag at ni Secretary John Vic Remulla. Nakatakas ito pong si Bato de la Rosa noong madaling araw noong May 14, 2026. Pero malamang sa malamang kaya nabigyan ng pagkakataong makatakas dahil sa di umano'y eksena na nangyari noong gabi naman, noong May 13, kung saan nagkaputukan dyan po sa Senado. Nakakahiya po talaga. Tapos ngayon, o kahapon, ito namang si Senator Jinggoy Estrada, nilabasan na po ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division. Kaugnay po ng kanyang kasong plunder. No bail recommended po yan. At ano po ang update dito po kay Senador Jinggoy Estrada? Ayon po sa ating Bureau of Jail Management and Penology, walang makukuhang special treatment sa kulungan itong si Jinggoy Estrada. Mukhang iba na ang sitwasyon ngayon. Senador Jinggoy, kung dati-rate nakakulong kayo diyan sa may custodial detention or detention center diyan po sa PNP Camp Crame, pero ngayon sa mismong BJMP na kayo makukulong, kasama mo ngayon diyan si dating Senador Bong Revilla. Siniguro ng Bureau of Jail Management and Penology na walang matatanggap na special treatment sa kulungan si Senador Jinggoy Estrada. Si Estrada, kasama ang mga kapwa akusado nito ay nakapiit sa Quezon City Jail, male dormitory kahapon. O kagabi po yan, nakumit, ano? Ayon sa BJMP, sila ay maa-admit sa General Person Deprived of Liberty Population or PDL. Samantala, si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan ay hindi kaagad na ilipat sa kustodiya ng BJMP dahil nakaranas ito ng mataas na presyon ng dugo. Nagpalipas ito ng gabi sa kustodiya ng PNP. Kaninang umaga, iniulat ng PNP Health Services na bumuti na ang kondisyon ni Bunuan. At itinakda na rin po ng korte ang arraignment ni Estrada sa plunder case. Ito po ay sa June 4. Pag sinabing arraignment, ito po yung pagbasa ng sakdal. Ang maririnig at aasahan lamang po natin dyan ay either aamin or hindi aamin o mananahimik. Ito pong si Senador Jinggoy Estrada. Kadalasan sa mga nakalipas na mga pagkakataon, lalong-lalo na sa kasaysayan niya bilang di umano'y plunderer, nagpipli po siya ng not guilty. Naging matagumpay siya sa una at ikalawang kasong kinaharap niya na plunder. Hindi lamang natin alam ngayon kung siya ba'y magiging matagumpay pa rin dyan sa kasong kinakaharap niya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy pa, meron pong somehow good news, no? At breaking news. Unahin po muna natin, para sa akin good news po ito, kasi ito yung isang Cayetano na dapat pagkatiwalaan po ng taong bayan No, yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na si Direk Lino Cayetano. Sa hindi pa naman 100% kumpirmadong balita mula po sa DWAR Abante Radio, sinasabi po dito na matatalaga
bilang General Manager ng bagong PTB4. Ng bagong PTB4 General Manager, ito pong si Direk Lino Cayetano Di Umano. No? Sa eksklusibong impormasyon, nakalap ng Abante sa isang mapagkakatiwalaang source, nakatakda na umanong i-anunsyo ng Malacanang ang appointment ni Cayetano bilang General Manager ng PTB4. Sana naman po, para kahit paano yung pangalang Cayetano ay hindi lamang natin napapakinggan sa mga first name na Alan Peter at Pia Cayetano. No, nakakasuka na kasi talaga yung first names na yan eh. Si Alan Peter lalong-lalo na. Pero ito naman pong si Direk Lino Cayetano, napaka husay po nitong lingkod bayan. Unfortunately, dahil po sa mga tusong kapatid niya, partikular ang mag-asawang Cayetano, hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong makapag-silbi muli diyan po sa City of Taguig. May hamon nga itong si Lino Cayetano sa kanyang mga kapatid at lahat ng mga Cayetano Sabi niya, hindi sila kailangan kung tutuusin sa Taguig. Kaya willing siyang hindi na tumakbo sa politika kung papayag lang din ang iba pang mga Cayetano. Maganda sana yon ano? Pero syempre, hindi gagawin yan ni Alan Peter Cayetano dahil pag ito pong tao na ito ay humawak sa isang posisyon, hindi po talaga ito agad bibitiw-bitiw, ano? Kilalang kilala po natin itong si Alan Peter Cayetano kung gaano po ito kasipsip sa nasa kapangyarihan at kung paano po nito hinahawakan ng kapit-tuko ang posisyon na meron siya. Napatunayan po natin yan noong nakaraang speaker siya diyan po sa House of Representatives. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan nilang dalawa ng dating speaker din na si Lord Alan Velasco ng term sharing. Pero nung matapos na yung kanyang termino, hindi po siya tumupad bagkos pinadlock niya pa ang plenaryo at pinatanggalan po ng wifi yung plenaryo sa House of Representatives na inulit na naman kagabi, no? Ang nangyari kasi diyan sa plenaryo kagabi sa Senado, although kinakatwiran lamang nung personnel nila parang nagkaroon daw po ng power outage, pero hindi naman siguro nagkataon lang yun. Malamang sa malamang sumunod lamang yung tao na yon sa boss niya na si SP Cayetano. Uminit bigla sa plenaryo tapos nawala ang internet. Ayon na rin po sa pagbubulgar nitong si Senador Rapi Tulfo. Anyway, yan po ang mga ilan sa balita na maganda so far. Tapos, meron din pong bad news para sa mga DDS na naman. Sapagkat ang NBI ay maghahain po ng ethics complaint laban po kay Kiko Barsaga diyan po sa House of Representatives. Ayon po dito sa GMA News, ethics complaint versus Kiko Barsaga. National Bureau of Investigation, NBI, maghahain ng ethics complaint sa mababang kapulungan laban kay Francisco Kiko Barsaga. Sana matanggal na po itong kongresista na ito. Wala naman pong nagawang maayos diyan sa Senado, sa House of Representatives. At dahil nga po sa mga pangyayari kahapon, ngayong araw po na ito, itong si Senador Dante Marcoleta nagre-react, no? Hindi niya matanggap na arestado si Jinggoy Estrada. Baka kasi naiisip niya sa kanya din mangyayari kinalaunan. No? Ito yung pahayag niya sa pangyayari kahapon nung nagkasagutan itong si Secretary John Vic Remulla at SP Alan Peter Cayetano. Sabi niya, yung damdamin ko, kahapon ng namayan ang namayani. Bakit ganito na ang pagtrato sa amin? Paawa pa, paawa epek ha. Minaliit kaming masyado talaga. Kawawa naman. Minamaliit sila. Minamaliit sila, Marcoleta. Naniniwala ba kayo sa kanya, mga tol? Anak ng teteng, ikaw nga yung mapangmaliit. No, hindi ko nga naintindihan nung una yung binabanggit ni Senator Ping Lacson na condescending sa Tagalog ay mapangmaliit. Ikaw nga yon, tingnan mo ginawa mo kay Senator Risa Ontiveros. Ano sinabi mo kay Senator Risa Ontiveros? Palibasa, walang legal background. Yan ang mahirap kapag walang legal background Di ba? Tapos ngayon, nararamdaman mo na ikaw ay minamaliit. Walang pangmamaliit sa nangyari kahapon. Yon ay pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na ng ating Philippine National Police. Nakalagay sa Section 24 ng ating Republic Act 6975
the powers and functions of the Philippine National Police, isa po doon sa 8th paragraph under that law, ay to effect the warrant of arrest. Oh, tapos sasabihin ninyo, minamaliit kayo, may warrant of arrest para dito kay Senador Jinggoy Estrada. Ito pa ang dagdag ni Marcoleta. Pagkatapos sila, tinutukoy niya, Senate minority, wala man lang ipinakita na protesta. Bakit magpo-protesta? Sino ba kayo? Kayo nga kung manghamak sa minority, grabe. 'Di ba? Kung tingnan nila ngayon ang minority, wala silang pakundangan sa pagsasalita. Ngayon, parehas na kayo ng bilang. It happens na lamang na ang presidency ay na kay Alan Peter Cayetano, pero 11-11. And eventually, mababawasan pa yan. Kasi in 2 weeks time, sasampahan ng kaso, almost a week na lamang. Baka this coming Wednesday, Thursday, and Friday, or probably early next week, may sasampa na ang kasong plunder din kay Senator Joel Villanueva. Di nabawasan pa kayo. Nagiging 10 na lamang kayo against 11. And possibly, after 2 months, baka ikaw naman, Senador Rodante Marcoleta. Wala daw ipinakita na protesta. Halimbawa, huwag mo namang sigawan ang Senate President namin. Ano yon? Entitled na hindi pwedeng pagsabihan? Sabi nga po ng isang NBI agent, sino ba yon? Si Roland Gomez ba yon? Ronald Gomez, ha? Sanchez, I'm sorry. May suggestion nga siya kay Secretary John Vic Remulla Roland Sanchez yata yun. Hanapin ko lang. Ito. May suggestion siya. Kasi pagkakataon na daw ni Secretary John Vic Remulla yun. Although this is very excessive naman. Pero sa tingin ninyo, mag-a-agree ba kayo dito sa sinasabi nitong si Mr. Roland Sanchez ng NBI? Sabi niya kasi, sayang. John Vic Remulla had a rare chance of political immortality. No? Imagine the headline. A sitting secretary of the DILG personally handcuffing a Senate President for obstructing law enforcement officers in the lawful performance of their duty. Sinasabi niya rito, no? Maitatala sa headlines ng mainstream media na ang isang Secretary of Interior and Local Government pinusasan ang isang Senate President dahil po sa obstruction of justice. Nakita natin when SP Cayetano intervened and tried to prevent the CIDG from arresting Jinggoy Estrada. That moment could have become a defining image of accountability. Kung pinusasan at inaresto sana si Senator Cayetano, it would have sent a powerful message across the country that the rule of law applies equally to the ordinary citizen and the powerful politician. Opportunities to make history come only a few times in a public servant's life. Some seize them, others let them pass. Next time, Secretary John Vic, pag si Senator Joel and Senator Marcoleta na binakote. Pero siyempre, too much excessive po yan, ano? Kaya too excessive itong suggestion na ito. Kasi nakita naman natin yung pagtatalo. And sapat na para sa akin yung ginawa ni Secretary John Vic Remulla kahapon na stand on their ground at hindi nagpasaywar dito sa mga sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano. To the extent na nasigawan niya na nga rin talaga itong si SP Cayetano, but not necessarily na arestuhin pa. No? Tama lamang para sa akin yung ginawa ni Secretary John Vic Remulla. At dahil nga po dyan, syempre, samot-saring kritisismo ngayon ang inaabot pa rin ng majority, particular mula sa kanilang mga kasamahang senador at dito kay Senador si Erwin Tulfo. Sa isang interview kay Senator Erwin Tulfo at kasama na rin mamaya ang interview kay Senator JB Ejercito, ito po yung kanilang mga binanggit. Sabi po dito ni Erwin Tulfo, pumasok kayo, referring to majority bloc. Kung gusto nyong pagdebatihan tayo mamaya o magdebatihan tayo mamaya, sige, ubusin nyo yung oras nyo sa privilege speech. Ilabas nyo ang galit nyo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. Magyaw-yaw kayo, okay lang, at least nakikita ni Maria Juan na nagpapasahod sa atin na pumasok tayo. Tama, no? 100% agree ako dito sa sinasabi
ni Erwin Tulfo. Magtrabaho kayo, mga senador dyan sa Senado, particular majority. At bahagi din po ng interview kay Senator JB Ejercito ay tungkol naman sa kanyang saloobin sa nangyari, particular sa kanyang kapatid. Sabi niya, open book naman na hindi kami talagang malapit na magkapatid ever since. Pero hindi naman ako ipokritong tao na sasabing hindi ako nalulungkot. Siyempre, nakakalungkot din. At understandable yan. After all, kapatid niya pa rin yan eh. Bagamat ako'y nalulungkot bilang kulig at pamilya, eto na yung maganda dito. Napakahirap timbangin mo. Mayroon din po tayong mandato na kailangan nating umusad ang batas para lumabas ang katotohanan. For the benefit of the accused, para mapatunayan kung siya'y may pagkakasala o wala. Sa isang separate ambush interview, sinabi nga ni Senator JB Ejercito, no, na dapat ang manaig ang katotohanan at ang hustisya. Regardless kung sino yung taong involved sa paglabag sa batas. Ngayon, puntahan po natin yung particular na interview kay Senator Erwin Tulfo. Pakinggan, reaksyonan, panoorin po natin ito mga tol. Senator Erwin Tulfo is in the house. Senator Tulfo, magandang umaga po, sir. Umaga, Alvin. Ganda umaga, Doris. Mga nagtatanong ko, tatakbo po ako. Bilis-bilisan natin ang interview dahil 3 kilometers po itong tinatakbo ko. Wow! Ay, maganda yun. Kailangan natin yan sa mga idaran partner na ganyan. Kailangan tumakbo at maglakad, takbo-lakad. Kaya lang, sigurado ba tayong tatakbo? Baka naman may umaalalay na dito. Alam mo, sorry. Pero speaking of takbuhan, politically speaking, lumalakas si Senator Erwin Tulfo ngayon mga tol sa pagka-vice presidente, no? Halos siya ang frontrunner sa pagka-vice presidente kung ngayon ang pag-uusapan na halalan. Pero sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, wala naman daw sa isip niya sa ngayon ang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno sa 2028. Ang story, ewan ko bakit naman naalalayan dahil tumatakbo nga lumalakad. Hindi ba't pinasok mo, Alvin, yung mga idara na ganyan? Hindi ba't dapat ay nasa tumba ka na lang? Makidara na naman yan. Yan ang problema. Actually, Ano ba yun? Ano ba yung pag-uusapan? Ayan. Magkaidaran kayong dalawa. Ako 50 pa lang ako, partner. Huwag niyo akong Matanda na ako sa'yo ng 4 na taon. Okay. 54 lang daw. Sige. Ako na pinakamatanda. Sinigaw niya kasi si Tenta na to. Grabe. Oo. Di ba matanda lang sa aking 2 taon niya, 56 ang alam ko dyan eh. Then napatawag kami dahil naglabas ng statement si Senate President Alan Peter Cayetano na ang pakiwari ko, gusto niyo mangyari to prove the independence, i-boycott natin. Mag-boycott na rin tayo. Huwag tayong gumalaw. Parang ganun ang gusto niyo sabihin. What do you think, Senator Erwin? Kawalang hiyaan talaga yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano, ano? Magbo-boycott kayo ng trabaho? Sino maaapektuhan? 8 araw na nakalipas ang sesyon sa Senado nang wala kayong nagagawa. No, 8 session days. Wala kayong nagawa dahil sa mga kaguluhan na yan sa Senado. Nakakahiya. Sir, nakakahiya po dyan, ibo-boycott so hindi nyo kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Saan ka makakita naman ng ganon sa a democratic country? Pawis, dugo, luha ng mga kababayan natin, mga manggagawa sa civilian sector, professional, ordinary worker, pinapasweldohan ho kami, hindi kami papasok. Ang sarap naman ng buhay, di po ba? Nakakahiya. How can we do that? Yung sinasabi niya independence, hindi ko po maintindihan. Ano yung sinasabi niya na to be independent? Ang tinutukoy niya po ba na dinidiktahan kami ng Malacanang? Ano hong pruweba? Ako, pasensya na, bago lang ako dito. Wala ako nakikitang dinidiktahan kami ng Malacanang, na sinabihan kami ng Pangulo. The only way nga po na communicate kami sa alam ko po na pinapatawag ng Malacanang ang Senado at ang Kongreso kapag po ng legislative agenda, yung tinatawag na LEDA, di po ba? Iyon po yun, pero hindi po yung sabihin na magpalit yung leader, ito gagawin nyo, wala naman hong ganun, walang kapangyarihan dahil alam din naman ho namin lahat. Kami sa Makasingit lamang mga tol. Kaya in your face yung sinasabi nitong mga senador sa majority at mga DDS na sinasabi nila for the first time daw sa history na ngayon lamang nagkaroon ng Senado na hindi naiimpluwensyahan ng Malacanang.
Parang inamin nila mga tol kung gaano inimpluwensyahan ni Duterte ang nakaraang 18 at saka 17 Congress. Di ba? Yun Logic, no? Hindi rin nag-iisip ng tama itong mga DDS at mga senador na naka-align sa mga Duterte. Sinasabi nila na for the first time ngayon lamang naging independent ang Senado. Pag-amin po yun. Na noong panahon ni Rodrigo Duterte, hindi independent ang Senado. Pero ako hindi naniniwala doon mga tol. Somehow, may some sort of influence yan. Pero, hindi mo pwedeng diktahan itong mga senador na kung sino ang iboboto nila. Tama si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kung ako senador, sabi niya nga, at sasabihan mo ng ganyan, laging senador siya before, tatawanan kita sa mukha mo. Di ba? Kongreso, sila sa executive, sa legislatura, different branches of government po kami, pero co-equal po namin sila. So, bakit ito didikta? Kaya hindi ko maintindihan. Pangalawa, hindi ka papasok, suportahan kayo dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil isa sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun? Wala naman ho sa rules namin yun na okay lang hindi ko pumasok dahil nagdadalamhati kami, dahil nakikiisa kami, kinuloy yung kasama namin. Saan po sa rules namin ho yung sinasabi o sa konstitusyon na huwag ka pumasok dahil may nakulong na isang tao na kasamahan ho namin. Wala ko makita. Kahapon ko pa ho binabasa, pabalik-balik na pati doon sa Senate rules. Sir, Alam ko lang po na hindi papasok pag idineklara ng SP na walang pasok dahil sa bagyo, baha, lindol, force majeure. Pero yung boycott, wala ho nakalagay doon na ibo-boycott dahil may kasama ka nakulong, okay lang yun. Wala ko nakita. Senator, mukhang ang nangyayari ngayon, pagalingan ng naratibo. Mukhang yun ang naratibo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may threat sa independence ng Senado. Wala na tayong magagawa ho. Kung yun ang naratibo nila at marami silang hikayat, marami silang bala, marami silang mga troll, marami silang kung ano-ano. Kami lang naman ho, yung totoo lang naman ho, kung ano. Kita naman ho, di ho ba? Kayo na sa media, nakikita naman ho inyo. Nakikita naman po ng simbahan, ng business community, ng civil group, civil rights group. Nakikita naman ho, kung ano ho ba talaga, anong kalukuhan itong pinaggagawa ng ilan sa amin. Tama, kitang-kita talaga ng publiko kung ano yung mga kalokohan na pinagagagawa dyan. I-alternate natin, ito naman yung interview kay Senator JB Ejercito. Ano ba yung na-expect natin ngayon? May anong shock? Sa mga nagtatanong dyan, may session ba sa Senado mamaya? Meron po. Ang tanong lamang kung papasok ang majority. Kasi ang minority, sigurado namang papasok dahil gusto nila ng trabaho. Ang majority ngayon ang problema. Hindi sigurado kung sila'y magtatrabaho mamaya. Showing mamaya sa Senado. Hindi ko na alam kung ano ito na inaabangan ng taong bayan, yung Senate Flix. Senate Flix. Kaya nga. Senate Flix na. Siyempre kahapon medyo nalapot din kami dahil Monday yan at inaasahan natin na ipupukok ang gapin dahil yan ay regular session namin. At nagulat din kami sa minority na hindi po sumipot ang mga miyembro ng majority kahapon. Siyempre may safe na naman po ang minority ngayon na hindi na ang posisyon ng minority ay hindi po ito about the independent Senate, kundi ito ay parang isang lumalabas sa pag-boycott dahil sa nangyari kahapon sa pag-aresto ng aking kapatid, Senator Jiggy Estrada ng majority bloc na sa tingin namin ay dapat tinuloy pa rin ang session dahil ito po ay aming tungkulin. Yan ay ating constitution. Pero may pasabi ba sila? May kahit sinong from Senate President Alan Peter Cayetano o kaya sa sino mang nasa majority na gano'n na. Ganito kakapal ang pagmumukha nitong si Alan Peter Cayetano no? Walang pasabi man lamang. Kahit sa leader ng minority kay Tito Soto, hindi man lang sila nagpasabi. At idinaan pa sa Facebook. Ipinost sa Facebook, doon pa nakikiusap. Kakaiba, 'di ba? Kapal talaga ng pagmumukha. Ang mangyayari na walang magiging sesyon? Nalaman na lang ho namin mga 6 o'clock na 5 o'clock kasi dapat may bisita yung
Prime Minister ng Vietnam na nag-cancel din. Oo. So, 5 o'clock nagsimula ang session, alas 6 na, nandun pa rin kami at wala pa rin majority. Mm-mm. Nagtanong na, no? Si minority leader natin na si Senator Soto, Mm-mm. kung ano na status. So, sabi ng SecGen na hindi rin nila alam, tapos bumalik na, yun nga, may statement na po si Senate President Alan Cayetano na hinihikayat ang minority na sumama, no? Na parang silent protest, na remain quiet, no? Para doon sa threat of, ang sabi nila, threat of through the independence of the Senate, no? Makasingit lang mga tol. Gusto ko lamang i-share sa inyo para sa mga trolls na nanonood din dito sa atin. Ano? At ito ang mensahe ni Dean Mel Santamaria at Attorney Jen Reyes. Pakinggan natin ito mga tol. Kung ayaw niyo yung sinasabi ni Professor Glenn, then prove it your own way. Oo, tsaka opposite legal basis. Hindi yung hindi applicable, pinipilit nyong Oo. yun ng Ako, pero mo, applicable. in-explain ko yung in-explain ko yung international law, Mhm. crime against humanity, Mhm. Rome Statute. Ang punto dito kasi, kung bakit ko isiningit ito, may mga from time to time na pumupunta ditong DDS. Alam niyo, hindi kayo makakapakinig sa akin ng ad hominem kung tutuusin, kung maayos kayong tao no? Kung kayo'y makikipag-argumento ng tama. Kaya ako nagsasalita ng tanga ang mga Duterte supporter dahil sinisimulan nila ako. Pero kung kayo'y makikipag-argumento, DDS kayo, tapos maayos naman ang inyong argumento, ito yung inyong mga stand, yan yung kanyong mga paniniwala, at dinideliver nyo ito sa maayos na kaparaanan, di wala sanang ad hominem, at ganun ang ginawa ng mga personalidad na itong pinakikinggan natin. Si Dean Mel Santamaria, dinideliver niya lamang yung kanyang mga paniniwalang legal, ganun din naman si Attorney Jen. Pero ano ang ginawa ng mga Duterte supporters? Inatake sila. Ang pagkatao nila ang inaatake, hindi yung mensaheng kanilang sinasabi. No? The Constitution, Republic Act 9851. Alam mo, sagot sa akin. Ugok. Ako nga din, Ugok. Yun ang kanilang reply. yeah, ako nga din, oplok. I'm just not sure what that means. Sino ba but nagsabi niyan? Oplok. I don't know. I don't know, but sasabihin na naman nila, ayan na naman, feeling niya si Miriam Defensor siya, Santiago siya. Do you think I take it as an insult if you are comparing me to the late Miriam Defensor Santiago? That is one of the most, or the coolest, one of the coolest compliments. You think it as an insult, pero nung Pero sa huli mga tol, yung mga ganitong pag-atake ng DDS, katunayan lamang niya na apektado sila. Kasi kung tutuusin, kung hindi sila apektado at kung hindi sila nagre-react violently sa mga sinasabi ng isang personalidad at dito na rin sa ating programa, hindi tayo papansinin ng mga yan. Ibig sabihin, ang mga sinasabi natin, tumatama talaga sa kanila, kaya ang gagawin na lamang nila ad hominem. Now, going back, dito sa ating pinag-uusapan, si Senator J.B. Ejercito, si Senator Erwin Tulfo, at ang mga miyembro pa ng SB 11 ay subject ngayon ng ridicule, ad hominem, negative comments ng mga DDS. Pero okay lang yon, no? Kahit inaatake nila si Senator Erwin Tulfo, kahit inaatake nila si Senator J.B. Ejercito and the rest of the 11 minority members ngayon, ang katotohanan, sila na lamang ang naniniwala sa mga sinasabi nila. Nag-a-agree ba kayo doon, mga tol? Na ang naniniwala na lamang dito, partikular sa majority na pinamumunuan itong si Alan Peter Cayetano, mga kapwa DDS na lang nila. Majority ng mga Pilipino, kulay man iba-iba, nandiyan ang pula tayo, nandiyan ang dilaw, nandiyan ang pink, at even ang mga neutral, wala nang tiwala dito kay Alan Peter Cayetano, wala nang tiwala diyan sa majority sa ngayon. Kaya sana makapag-isip-isip, ang ilang miyembro ng majority. Baka sakali namang meron pa kayong konting dangal. Yung ilan dyan sa inyo, tumalo na sana. Pumunta na sa minority at ibangon nyo na yung nawawala na talagang integridad at kredibilidad, dignity ng Senado. Tuloy natin pakinggan
sina Senator JB Ejercito dito at alternately si Senator Erwin Tulfo. So, kaya siyempre, dapat kasi yan, ang minority, pwede naman mag-cancel ng session. Sa akin, sa akin almost ilang years na ako sa Senado, ay yun na, pag pinatag na force majeure, kung mayroong bagyo, may kalamidad, or any other emergency situation, pwede po yun. No? At halimbawa rin po ay basta konsultahin po ang minority leader ng Senate President. Pag sumang-ayon ay pwede mong pag-usapan. Pero kahapon po kasi ay walang konsultasyon. Kaya nagulat din kami kasi kaya nga ako kami nandun kahapon. Nag-aantay ng session. Nag-aantay kayo ng session. Andun mismo kayo sa plenary, Sanjay V? Tara, nandun po kami kahapon. Nag-aantay hanggang almost 7 o'clock na po kami umalis. 2 oras kami nagkatag. 2 oras kayo, before 5, andun na kayo hanggang before 7. Oy, may breaking news ulit, Mang Hatol, oh. No? Mukhang hindi nagustuhan ni Pia Cayetano yung ginawa ni Rodante Marcoleta. Kasi sabi nga ng ilan dyan, particular nitong si Rapi Tulfo, kung ako si Pia Cayetano, maiinsulto ako sa ginawa sa aking committee. Bakit ayaw mo ipagkatiwala sa akin yung flood control project investigation? Bakit si Rodante Marcoleta pa? At ang breaking news dito, mga tol, ni-revoke, binawi nito pong si Pia Cayetano yung imbitasyon sa 18 ex-Marines. Kasi sa unang imbitasyon na inilabas ng subcommittee na pinamumunuan nitong si Rodante Marcoleta na illegal naman daw po ang pagkakagawa, nakasama po sila ang 18 ex-Marines sa titistigo sana sa June 4, no? Sa darating po na Huwebes yan, kung matutuloy. Pero sa balita po na ito, binabawi po ng chairman mismo na si Pia Cayetano ang imbitasyon. Basahin ko po, This refers to the invitations previously issued to you and your clients, the 18 Marines personnel, to appear as resource persons during the Senate Blue Ribbon Committee hearing scheduled on Thursday, June 4. Please be informed that upon the directive of the chairperson, Senator Pia S. Cayetano, the said invitations are hereby withdrawn. Ano kayang nangyari? No? Ano kayang nangyari? Bakit nagkaganito? Hindi na tayo makakapag-komento pa dyan kung hindi speculate lamang. Sa akin, baka natatauhan na itong si Pia Cayetano. No? Biruin mo, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, tapos hindi ikaw ang mag-iimbestiga doon sa isa sa pinakamahalagang investigasyon na dapat gawin mo? Kung hindi yung subcommittee chair pa, na si Rodante Marcoleta, parang utang na loob payment yun, no? Dapat maibigay pa rin kay Rodante Marcoleta kasi may utang na loob sa kanya, si Alan Peter Cayetano. Paano ka na, Pia Cayetano? Huwag kang pumayag, tama yung ginawa mo. Mag-away-away na kayo dyan. Tuloy natin pakinggan si Senator JB Ejercito. 7. Mga ganung oras po yata, kami umalis. Ang tagal nyo pala, nandun kayo sa loob ng session hall, walang abiso. Tapos naghihintay. Nasabi kami mga 6:30 na, 6 o'clock siguro. May statement daw si Senate President Alan Cayetano. Kaya doon na nalaman na hindi na pala magkakaroon ng session. Pero pinatayan nga daw ba kayo ng aircon habang kayo nandun sa session hall? Dito masyado matapat si JB no? Si Senator Rapi Tulfo talagang full swing ang kanyang accusations na pinatayan sila. Pero dito parang medyo safe yung sagot ni Senator JB which is hindi rin naman masisisi kung ganun talaga yung nangyari. Pero coincident lang ba yun? Na nagkaroon ng power tripping or outage? Coincidental lang na nandoon yung minority at walang majority? Pakinggan natin yung sinasabi dito ni Senator JB Ejercito. Si Senator Tulfo nagsabi na yan. Medyo uminit kami po ng bagya. Medyo uminit. Nung inangal namin, sabi ay nag-trip na daw yung power. Nag-trip lang daw yung power nung inangal ng minority. Malamang sa malamang, excuse lang nila yon mga tol. Ako, malakas ang paniniwala ko na tama
si Senator Rapi Tulfo sa kanyang akusasyon kay Alan Peter Cayetano na history repeat itself, no? Kung ginawa niya noon yan sa House of Representatives, malamang ginagawa niya na rin ngayon sa Senado. Balik muna tayo dito kay Senator Erwin Tulfo. So, paano mangyayari, Senator, pagka ganyan po ang medyo hidwaan ninyo, na hindi nga lang, lamat wasak na talaga Nasa personalan level na. Oo, personalan na ang level. So, paano pa kayo makakapagtrabaho ng magkakasama kung ganyan po na, teka, itong isa nga ito, masama ang kalooban sa akin. Kasama nga kami, Marindoris, itong araw ng kudita. Okay na sana, akala ko okay na. Kaso naubos yung oras sa pagtatanggol kay Bato dahil bakit o arrestin sa Bato? Nagkaputukan, nagkabarilan. Pagkatapos, next week, gano'n na naman, inumpisahan ng independence ng Senado dahil may makukulong, may mga sinasabi na kailangan natin ng online voting, kaya kumontra ho kami. Wala ho kaming naipasa for 3 weeks. Actually, 7 session days, dahil 3 days lang po ang isang linggo. 7 session days na po. Diba? Wala ko kaming naipasa, nailusot na isang batas. I'm sorry, I stand corrected 7 session days pala, hindi 8. 7 session days na nagkakagulo dyan sa Senado, wala silang naipasang batas. Hindi sila nakakapagtrabaho ng maayos. Maraming salamat, Akluna, sa inyo pong super chat. Meron kaming pinag-usapan yung hospital detention bill. Yun lang po. Hindi pa nga ho tapos May mga nakasala ngayon na Magna Carta for Barangay Health Workers na kailangan nila, na kailangan nating bayaran ng health workers. Kaya wala pong sweldo yung mga yan. Meron po tayong 3 kernel na gustong maging general, na dadaan po sa CA. Magre-retiro na lang po. Hindi man lang matikman nila yung kanyang estrella hanggang sa mag-retire na lang sila. And then they deserve that. Because they serve this country. Grabe, no? Nanungkulan ka ng dekada, halos ibigay mo ang buhay mo sa panunungkulan, pagtatanggol, pagsisilbi sa bayan. Tapos, yung simpleng kumpirmasyon sana ng Senado para lamang yung promotion mo maging permanente na, hindi pa maibigay sa iyo dahil sa mga kawalang hiyaang pinaggagawa ng pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Kakaiba. At sinasabi pa na ang isa po dyan sa makukumpirma, napaka-sensitibo ang posisyon na hinahawakan. Alan Peter Cayetano, pumasok kayo sa trabaho ninyo. Huwag mong gamitin yung Senado para lamang protektahan ang posisyon na hinahawakan mo ngayon. Country for a while, gantimpala po natin sa kanila na okay, ito po, magiging rango mo, magiging general ka na for serving our country, for defending our country. Kasi ginawa po nila, hindi ka papasok. Paano po yung CA? Paano po yung commissioner appointment so ngayon? Anong gagawin? So, magre-retiro na lang yung 3 opisyal ng mga pobre na yun na gano'n na lang ranggo na, hindi na ma-promote. Kailangan po dumaan sa CA po para ma-promote ka, maging general ka, from colonel ka, pag nasa military ka So, paano yan? Marami yung apektado. Correct. So, Senator, ano ang suggestion ninyo sa mayorya? Hindi pa pwedeng impasse. Sa namin, pumasok ko kayo. Gusto niyo mag-debate yan tayo mamaya. Pumasok kayo, anak ng teteng na yan. O anong masasabi ng kabilang parlor? ang mga kongresista, in particular si Congressman Defensor, sa nangyayari po dyan sa Senado. Sa title pa lamang ng video na ito ng ABS-CBN News, nakalagay dito, hindi ko pa naman kasi napanood din to, nakakahiya, nakakagalit, Defensor reacts to Senate chaos. Pakinggan natin ang interview sa kanya rito nitong si Karen Davila. All right. Now, let's move on to the Senate. What's your immediate reaction with essentially everything that's been going on in the Senate? Ang nangyayari ngayon ay nakakahiya, nakakagalit. It's the first time in history na nakita kong pinayagan nilang nagkakaputukan sa loob. Nakakahiya, nakakagalit sa opening natin kanina. Maraming mga gusto kong sabihing salita pero parang ilan lang yung nabanggit ko. Nakakadismaya, nakakahiya, nakakagalit, nakakalungkot, nakakasuka. Ano pa ba mga tol ang dapat nating sabihin sa Senado ngayon? No, ilabas natin yung frustration natin sa mga senador na yan. Ang 20th Congress, ang pinaka nakakahiyang kongreso sa Senado, sa kasaysayan po nito. Dahil yan, partikular sa pamumuno
nitong si Alan Peter Cayetano? Ng isang mataas na institusyon ng ating gobyerno at hindi magandang halimbawa ito para sa mga Pilipino, especially for the international community na nakikita tayong ganito pala mataas na bahagi ng legislatura. But despite all that, we should respect the Senate as an institution. I hope they can regain the dignity and integrity of the Senate, especially that they are now Senate impeachment court judges. Di ba? Senator judges pa. Tapos ganito ang mga pagkilos, pananalita. Ano naman ang masasabi ng ating Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro? Pakinggan po natin yung naging interview sa kanya kanina. Pahingi ng reaksyon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, ang dami daw nag-aalok sa kanya na pumunta sa minority para lang mailusot siya sa kaso. Yung Malacanang ba nararamdaman niya na kayong pinariringgan na Yusek? Hoy, sabi mo, Rojas, magbasa ka ng balita para alam mo kung ano kasong kinakaharap ni Jinggoy Estrada. Ng teteng palibasa, ayoko nang patulan tong mga tatanga-tangang DDS na ito. Tuloy na tayo dito mga tol sa pakikinig. Siguro, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino kasi paparinggan niya ba yung Office of the Ombudsman? Parang hindi naman niya pariringgan yung Sandigan Bayan, di ba? Pero kasi ganito yan, Alvin, kung iisipin natin, last year pa, nababanggit yung pangalan niya. Tama. Last year pa, siya naiimbestigahan. Tama. So, kung yun lang naman ang magiging dahilan na hindi ka kakasuhan, wag ka dyan sa majority. Babaw. Di sana nila pinaabot na pumasok din sa majority. So, hindi ko makita yung logic para sabihin na inaalok siya tapos hindi na siya kakasuhan. Ilabas nyo na yung video. Yan na naman kayo. Puro na naman kayo salita. Ilabas nyo na. Manteteng na yan. Alam ninyo, wag na kayo magpaliwanag dito mga DDS. Hindi kami mga tangang katulad ninyo. No? Nag-iisip kami ng maayos. Hindi kami naka-confine sa mga vlogger lamang na pinanonood namin. Impormasyon ang pinaglalaban dito. No? Paano mo pabubulaanan yung mga akusasyon, particular kay Rodante Marcoleta kung siya mismo umamin? O, sige nga, mga tangang DDS, inamin mismo ni Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation sa panahon na siya ay kongresista. O, paano nyo ngayon pabubulaanan yan, mga tanga? Di sana noong pa hindi siya pinapaimbestigahan. Kahit na sa Senado, mismong si Senator Lacson ay nabanggit ang kanyang pangalan sa partial report nito. Pero sabi niya, Yusek Claire, kung sino, sabi niya, pangangalanan niya, di ba? Sabi niya, kung sino, abangan nyo sa susunod na kabanata. Something like that. Paano yan? Wala tayong magagawa kung sino yung pangangalanan niya. Gano'n naman talaga. Naratibo lang yan. Tingnan nyo, imbis na sumuko sa krame, pumunta pa sa Senado para lamang magpa-press conference. Diba? Kasi, yung kanila, i-shape up ang isipan ng publiko. Pero ang naniniwala na lamang sa kanila, mga DDS. Salamat dyan sa super chat po ninyo, no? SP Alan, Cayetano is truly not a natural born Filipino citizen. Tingnan natin, iniimbestigahan naman daw po yan. Mabalik lang ako dito sa pinag-uusapan natin, no? Sineshape nila yung isipan ng tao para paniwalaan sila. Pero uulitin ko, ang taong naniniwala na lamang dito kay Jinggoy Estrada at in general sa majority ng Senado, mga DDS na lang. Nag-a-agree ba kayo mga tol? Kayo ba naniniwala pa kayo sa mga majority senators ngayon? Mula kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President, naniniwala pa ba kayo sa mga yan? Ako di ako naniniwala sa mga yan. And I believe majority ng mga manonood natin hindi na rin naniniwala sa kanila. Ang naniniwala na lang sa mga yan, mga Duterte supporter. Bakit? Kasi may kapakinabangan pa rin ang mga Duterte sa ginagawa nila. Instead na napag-uusapan na ang impeachment trial, in particular ni Sara Duterte, kaliwat kanan ng gulo diyan sa Senado na dadivert ang isipan ng tao. Pero hindi tayo nakakalimot.
Araw-araw nga tayong every live streaming, ang intro natin about impeachment ni Sara Duterte. No? At meron namang update dyan, pinapabusura ni Sara Duterte yung impeachment laban sa kanya. Pwede ba yon? Bawal po yun. No? Pagka ang impeachment complaint umabot na sa Senado, hindi na pwede yung motion to dismiss. Kahit itanong nyo yan sa mga abogado na sumusuporta kay Sara Duterte. Pero nagtataka lamang ako bakit ganun yung depensa ni Sara Duterte sa impeachment laban sa kanya. Basura ang depensa niya kung tutuusin eh. And with that, maraming salamat. Anong masasabi ninyo dito sa ating topic mga tol? I-comment nyo na lamang dyan sa chat area. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.